Magandang hapon po sa ating lahat. At tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lenny na as usual yung Bible study, mag-aralan, magpalakasan tungo sa paglagong espiritual. Okay. So, ang opening prayer si Ate Lisa at ang closing prayer si Tatay, si Kuya Rudy. Closing prayer. Okay lang ba sa'yo? Closing. Okay. Kaya alam mo, kakayo po ako. Okay lang. Okay lang. Dahil lagi ako makayo po ako, hindi nakaupo. Sige po. Hindi ako makayo eh. Isa mo na opening prayer. Okay. Okay, bago po ang lahat, gusto ko po batiin si Kuya Rudy. This is the second time na siya ay nakadalo sa ating Bible study. No? Second time. At sa Miyerkules na darating, doon na ulit tayo sa bahay nila. Okay, so ngayon naman po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit na walang iba kundi si Ate Beth. Pagkatapos po ay ang salita ng Diyos, si Ate Ana. Pupurihin ka, O Lord, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Lord, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad,
ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Amen. Very good. Dakilaan mo. Wow, okay. So, ngayon, bago ko tawagin si Ate Ana, makakarinig din tayo ng kaunting minuto na bilang isang testimony na nangyari sa buhay ni Ate Lisa. Si Ate Lisa ang magpapatotoo. Ano ba ang mga mabubuting gawa ng Diyos sa buhay mo? Kahit yung noon pa or ngayon, simula nung maging Kristiyano ka. Simula nang naging Kristiyano ako, malaki ang pagbabago sa buhay ko. Kung dati ay hindi ako marunong manalangin, hindi ako marunong tumawag sa Diyos. Pero sa ngayon, marunong na ako tumawag sa Kanya. At lahat ng aking mga problema ay binabahagi ko sa Kanya. At yun, medyo mahirap pero may kadaanan dahil sa awat ng Diyos. Kita nyo? Ang laki na ng pagbabago ni Ate Lisa. Simula nung nakakilala. Dito po yan nakakilala sa tahanan ni Ate Lynn. Naka-isang taon na po mahigit na nag-a-attend ng Bible study. So yan. Kaya yung nag-testimony siya, nagpatuto siya na malaki na ang pagbabago niya. Malaki na ang pagbabago. Okay, ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili. Si Ate Ana ang siyang ginamit ng Diyos para magpaliwanag ng salita ng Diyos. Sige, Ate Ana. Nagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon na ito ay ibabahagi ko po sa inyo. Ang topic po natin ay kasiguruhan mula sa Diyos. God Assurance of Salvation. Wow. Meron po akong pinakamahalagang tanong sa inyo. Kung sakaling mamamatay kayo ngayon, gaano kasiguro na mayroong kang buhay na walang hanggan? Anong sagot nyo? Una, hindi sigurado. Pangalawa, marahil. Pangatlo, sigurado ka ba na mayroong kang buhay na walang hanggan? Marami ang matagal nang dumadalo ng simbahan na hindi pa talagang sigurado. Upang makasiguro ka sa buhay na walang hanggan, kailangan makasiguro ka sa desisyon mo sa pagtiwalaan ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Ang apat na katotohanan ito ay magpapaliwanag sa mahalagang desisyon na ito. Una po, mahal tayo ng Diyos na lumikha sa atin. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ba, may memoryado na. Yan po ang pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos na ito ay hindi emosyonal lamang. Ito po ay spiritual na pag-ibig. Ito ay pag-ibig na hindi makasarili. Kasi po, ang emosyonal na pag-ibig ay makasarili. Subalit ang pag-ibig ng Diyos na ito ay nagpapahalaga sa taong minamahal niya. Kahit ano po man ang kabayaran mula sa Kanya na nagmamahal sa atin, nagmamahal sa atin. Kaya nga po makikita natin ang kabayaran para sa ating kaliligtas ay ang Kanyang mismong bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Anak na ating Panginoong Jesucristo, yan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa John 10:10,
Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasa. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Yan po ang buhay na nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin, isang buhay na ganap at kasyasya. Ito po ang pangalawang katotohanan. Dahil sa ating kasalanan ay nahiwalay tayo sa Diyos. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Panginoon sa paningin ng Diyos. At ang sabi niya din po sa Roma 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya nga po, mayroong kabayaran ang kasalanan, yung pong tinatawag na spiritual na kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayang ito ay hindi lamang pisikal na kamatayan. Ito ay spiritual na pagkahiwalay sa Diyos sa ating pisikal na kamatayan. Ang pagkahiwalay na ito ay magiging pangwalang hanggan na. Yan po ang ibig sabihin ng spiritual na kamatayan. Pangatlong katotohanan na dapat nating malaman, ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos ay namatay sa krus para sa ating kasalanan. Ang sabi po ni Jesus sa 1:4-6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang sabi naman din ni Apostol Pablo sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay kaloob ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Amen. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, ang kanyang kamatayan ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan, kung kaya ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi rin po ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15 verse 3-6, sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristong namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang iba. At ang pang-apat na katotohanan na dapat nating malaman ay kailangan nating tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang una, mahal tayo ng Diyos na lumikha sa atin. Pangalawa, dahil sa ating kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Pangatlo, ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At ang pang-apat na po ay kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang sabi po sa ni Apostol San Juan sa 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kailangan po natin siyang tanggapin. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagtanggap na ito sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ay ang pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at pagtitiwala
upang makamit natin ang ganap na kapatawaran. Ang sabi po sa Efeso 2 verse 8-9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sima. Maraming salamat po. God bless. Very good. Kita nyo? 15 minutes lang nakuha. Pero pag sa church na, kasi sa third Sunday of December, siya speaker. Medyo haba medyo hahabaan mo yung testimony mo, yung pagbabaw mo. Yun ang ad-lib na tinatawag. Ad-lib, yung mga... Kung minsan sa church, 1 hour ay sapat na sa speaker. Kasi pag Lene, pag sumobra sa 1 hour yung umuwi tayong empty-minded, hindi natin Tama. naiintindihan. Kalaban. Sa dami. Kaya nang kami sa New York, talaga may time limit kami. 1 hour. Kahit speaker, sinasabi speaker, halimbawa may invited kami speaker, 1 hour lang kayo magsasalita. Yun lang kasi ako, kagaya ko, mainipin. Hindi, wala ko naiintindihan. Oo, yun Pero na lang. by Wednesday, kasi hindi ako makakatayo sa pulpito, i-share ko na lang sa inyo sa Wednesday. Sa Wednesday. Ako na lang ako i-speaker. Tama. Kayo pwede, Kuya Anton, Oo. tulad nito. Sa Wednesday siya magtuturo sa atin. Oo. Kasi simple lang ang pag-uusapan natin. Kasi gaya noon, Pastor, sabi ko nga, Lord, ipagkaloob mo sa akin kung ano ang tekstong gusto mo pag-aralan namin. Ngayon, paulit-ulit sinasabi niya sa akin na ito ang teksto, ito ang verse na talakayin mo sa dahil nakikita ko sa panahon ngayon, iba na iba na. Yun ang sinabi ko sa iyo, lead ng Holy Spirit ang i-message natin. Hindi yung utos ng pastor, ito i-mensahe mo, mali yun. Lahat Lenny, lahat sis, lahat na pag pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, pag sinabi, ito ang i-discuss mo. Yan. I-discuss mo yan. Pero pag hindi naman inuutos sa iyo, kumbaga walang kapuluan. Oo. Tama po. Ang hindi kaloob ng Panginoon ay walang kabuluhan. Yan ang doon. Kaya, praise God. So, sa Miyerkules po Sabi Kayo ang ko, magsasalita. Medyo siguro last maybe 40 minutes ang sa Bible dahil mahaba yung verses na i-discuss ko sa inyo. okay naman. Pero at least we have to finish it in time. Tatapusin natin sa oras ng alas. Ayun. O, tulad ngayon. At Lene, malalaman mo kung paghahanda ka o hindi ko. Kasi talagang nakita mo pag nakaupo ako. Okay, so, napakinggan nyo naman maliwanag naman. Okay, so, nasagot na yung katanungan mo, di ba? At yan, tinatanong mo, ang salvation ba natin ay may kasiguruhan, nawawala, o siguradong. So, yung mga binanggit mo, yun ang nagpapatunay na sigurado po ang salvation natin. Salvation is ang kaligtasan natin. Depende na sa atin. Kasi hindi pwedeng turo lang ng pastor kaya ka maliligtas dahil sa pastor. No, sarili natin, pag-aralan natin mabuti ano ang nararapat ko. Kasi sa akin ang kaligtasan ko, iniisip ko,
ako na mismo ang gagawa ng kaligtasan ko, hindi si pastor. Oo, tama kayo. Hindi si pastor na kinikilala natin manggagawa, hindi siya, although na may partisipasyon siya. Oo. Pero yung ating pinag-aralan, ang sabi ni Ate Ana sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, we are saved by grace Amen. through faith in Christ Amen. Jesus. Hindi Kaya ito sa Kaya ka, pastor kung hindi tayo tatalima sa kautusan ng Panginoon, wala rin Wala rin mangyayari. Tama kayo. Walang mangyayari sa atin. Gawa tayo ng gawa na hindi naman naaayon sa kagustuhan niya. Mayroon siyang pamamaraan na i-grace sa atin na gawin mo ito ang mararapat gawin para sa sarili. Sa akin gumawa tayo ng kabutihan kahit ano pa yan, basta kabutihan at sundin mo yung kanyang kagustuhan. Sige, pakibasa na ulit. Efeso chapter 2, 8, 9. Para maunawaan natin. Salita po ng Bible yan. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Hindi ito sa ating mabubuting gawa. Yung sinasabi. Pakibasa rin ang Tito 3.5. Ate Lily, sino man nakakita? Tito 3.5. Hindi yung Efeso 2, kayo, tsaka O sige, pakibasa. Efeso 2:8-9. Efeso 2, 8, 9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Amen. Okay. Ibig sabihin po niyan, hindi ito sa ating mabubuting gawa naligtas tayo. Hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. Naligtas tayo sa biyaya, grace, through faith. So, dahil nanampalataya tayo, naligtas tayo. Kaya nga, may tanong ako sa kanila nung linggo, tinanong ko kayo, paano ba kayo naligtas? Sa pananampalataya o sa biyaya? Sa biyaya. Di ba? Ang una yung salita sa pananampalataya. Hindi, kasi maliwanag na sinasabi na binasa niya rin na tayo ay naligtas sa biyaya. We are saved by grace. Ibig sabihin, di ba, yung binasa mo kanina, Roma 6:23, ang sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, regalo talaga, gift, handog, grace. Kaya tayo po ngayon, we are not under the law. We are under grace. Nakukuha po ba? We are under grace, not under law. Kasi wala namang nakasunod sa kautusan. Pakibasa nga, John 7:19, pakibasa kung may nakasunod ng kautusan. John 7:19. Ang nais nino man sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo. Hindi. Ha? Yan 7. 7. John 7:19. Diyan siya. Hindi ba binigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo na tumutupad nito? Okay, salamat na po na nabasa niya na. Ang sabi ni Jesus, nagsasalita sa Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ang kautusan ni Moses. Subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. So, kung ang basehan natin ay gumawa ng mabuti at pagsunod sa kautusan, lahat impyerno tayo. Dahil walang nakasunod sa kautusan. Binasa niya po. Kaya sa ngayon, we are under grace. Naligtas tayo sa biyaya through faith. Kasama pa rin ang faith. So, nakuha po ba natin? Ang Bible po ang may sabi, hindi ako. Ang Bible.
naligtas tayo sa biyaya. Dahil, kasi ang sabi, di ba doon sa episode na binasa mo, kung tayo ay naligtas sa paggawa ng mabuti, magmamapuri tayo, magmamalaki tayo. Basahin mo, Tito 3. Nabasa mo na ba yung Tito 3.5? Tito 3.5, pakibasa. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa habag niya sa atin. Yun po, sinabi, Kuya Rudy. Iniligtas tayo sa biyaya, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating good works. Kasi kung naligtas tayo sa paggawa ng mabuti, magmamapuri tayo, magmamalaki tayo. Oh, ako, niligtas ko ang sarili ko. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. We are saved by grace. Ang Diyos ang nagligtas. Kaya nga, siya ang Savior and Lord. Lord and Savior sa English. Sa Tagalog, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, walang ibang nagliligtas sa atin, si Jesus. Hindi ang sarili natin. Nakuha po ba natin? Yeah. O pakibasa Roma chapter 4, verse 1 to 5. Si Abraham naman. Chapter 4. Roma chapter 4, verse 1 to 5. Hindi, kayo naman. Sino nakakita? Verse 1 to 5. Okay, Romans 4, 1 to 5. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Righteous. Okay, salamat na po. So ito po ang maliwanag na sinasabi sa Roma chapter 4, yung tungkol kay Abraham. Si Abraham daw po, no? Si Abraham, kung naligtas siya sa paggawa ng mabuti, magmamapurit siya, magmamalaki siya. Kaya naligtas siya, naging righteous siya, naging matuwid siya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi pag tayo naligtas sa mabuting gawa, alba, example, Kuya Rudy, ako, gumawa ako ng mabuti, mayaman ako, bigay ako ng bigay, tulong ako ng tulong, hindi ko na kailangan si Jesus. No need Christ. Kaya ko naman palang iligtas ang sarili ko. Dahil matulungin ako. Nakukuha mo ba? Buong kayamanan ko, binigay ko sa lahat ng taong nakikita ko. The good works na yun, mabuti. Hindi ko na kailangan si Jesus kasi na-save ako sa paggawa ko ng mabuti. We are not saved sa paggawa ng mabuti. Nililiwanag ko lamang po. Kuya. At saka ganito po, Kuya Rudy. Ang lahat po ng pastor, may mga wisdom. May knowledge. Kami po, nag-aral kami. Ako, Bachelor of Ministry, may masteral. Nag-aral po ako. So, yung mga pastor, nag-aral din yan. Knowledge ang napupulot namin. Dahil napag-aaralan eh. Nasa klase yan eh. Pinag-aaralan. Pero yung wisdom, hindi po yan pinag-aaralan. Ang wisdom, galing kay Lord na ibinibigay sa amin. So, lahat ng pastor, may kanya-kanyang wisdom. Yung wisdom niya, igalang natin. Ang wisdom ko, igalang din naman natin. Maggalangan. Kasi, ang wisdom, direktang galing kay Lord. Example, ang wisdom na karamihan ng pastor ang itinuturo ngayon, 60-70 na lang ang buhay natin, patay na. Pero ang itinuturo sa akin, biblical. Yung kanya, actual. Totoo talagang namamatay na sa edad na 50-60, actual. Pero sa Biblia, sa salita ng Diyos, ang gusto ni Lord, 120. Mababasa po sa Genesis chapter 6, verse 3. So, yun po ang gusto ng Diyos. Pinapaliwanag ko lamang po, Kuya Rudy, kami ay may kanya-kanyang wisdom na dapat igalang. Pangalawa, itinuturo ko po dito na katulad mo,
lahat ng anak mo, dahil ikaw ay nananampalataya kay Jesus, lahat ng anak mo ligtas. Turo po yan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13-14. Yung binasa ko po doon sa lugar niyo, sa bahay niyo. 1 Corinthians chapter 7, ang sabi po doon, kapag, halimbawa, ang asawa mo hindi example lang po ito hindi nananampalataya, pero dahil sa'yo, banal na rin siya, ligtas na rin siya, sa langit na rin ang tungo mo. Kasi kung hindi siya magiging banal, pati mga anak niyo marumi. Kaya dahil banal na rin yung asawa mo, malinis pati mga anak niyo. Bakit? Ito ang correct example. Ang example ko po dyan, di ba tayo ay hindi na dalawa? Ang asawa mo, di ba? Asawa mo, buhay pa po ba o patay na? Oh. Nung buhay pa, kayong dalawa ba kayo? Isa na lang. Ha? Isa na lang. Oh. Amen. Isa na lang. Dahil kung hindi maliligtas yung asawa mo, kalahati ang katawan mo darating sa langit. Kalahati lang. Kaya kasama talaga yan. Saka ang pinagbasihan ni Apostol Pablo, yung nangyari kay Abraham, may precedence. Si Abraham po, pinangakuan ng Diyos na as it is written, all Israelites are saved. Lahat ng Hudyo. Mababasa po yan sa Roma chapter 11, verse 26. Kaya nang mabasa yun, nang makita yun ni Pablo na ang anak ni Abraham, si Isaac, ang anak ni Isaac, si Jacob at Esau, ligtas po yun. Ang anak ni Jacob, si Judah, ligtas po, 12 yun. Ang anak ni Jacob, 12. Si Ruben, Simeon, Levi, saka si Judah. So, lahat po yun ligtas kasi pag maimpyerno ang isa doon, magiging sinungaling ang Diyos. Kasi nasusulat sabi ni Pablo, is it is written, all Israelites are saved. Magiging sinungaling ang Diyos, kaya si Judas po, para sa akin, dahil Israelita si Judas, lahi siya ni Benjamin, na anak ni Jacob. Si Benjamin po, pang-12 anak. Ang kapatid lang talaga ni Benjamin, si Joseph. Si Joseph po, pang-11 na anak ni Raquel. Kasi itong si Jacob, ang daming asawa. Si Leah, si Raquel, si Bilhah, si Silpa. 4 ang asawa sa 10 anak. So lahat yun sin. Kasi pag hindi yun naligtas, di ba yun ang tawag sa kanila? Basahin ko na yung Matthew 1:1. Ang sabi ko sa 1:1 to 17, the genealogy of Jesus, the Messiah. Alam mo naman yan, dahil English ka, sa Amerika, the genealogy. Ay, ibig sabihin sa Tagalog, ang lahi ni Jesus ay mula kay Abraham. Ang lahi. So, lahat simula kay Abraham hanggang kay Jesus, ligtas lahat sila. At pagdating kay Jesus, naputol. Walang asawa si Jesus. Pero hindi po naputol. Kaya yung pangako ng Diyos kay Abraham, magiging kasindami ng bituin, kasindami ng buhangin ang iyong lahi dahil kay Kristo. Kasi tayo, di ba, binasa ni Ate Ana kanina, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya, kay Yesu Kristo, ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo ngayon, dahil kay Kristo, naging anak. Kaya si Kristo, bangawat walang asawa, ang daming anak. Ikaw, ako, sila, lahat ng Kristiyano, lahat ng nananampalataya kay Kristo, sa buong mundo, ang dami na pong Kristiyano. Kaya, ligtas tayo lahat dahil kay Kristo. At mababasa nga po sa Galatia chapter 3, verse 29, kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Aayawan ba natin para ramihan ang ating langit? Ilan po ang anak ninyo? Sa totoo lang. Ilan? Ilan po? 8. 8. Yung 8, Ay, 6 lang Sa pugay. mayroon pa. Tama yan, nagtatapat ka ng, nagsasabi ka ng totoo. Kaya pala So, natatawa. So lahat yan, ligtas na po yan. Huwag ka nang mag-alala. Sa tunay. Save ka na, Save. save na po yan. Huwag na tayong mag-alala. Hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. Dahil kung
Nagligtas ako sa paggawa ng mabuti. No need Christ. Hindi ko na kailangan si Kristo. Tama lang, di ba? Kaya ko naman pala yung iligtas ang sarili ko. Nakukuha po ba natin? So, ang ibang pastor, may ibang turo. Yung tinuturo ko, ako pastor din, naiiba rin para sa kanila. Kaya ang nangyayari, debatable. Nakikipagdebate sila, pero ako hindi ako makikipagdebate. Dinagalang ko yung paniniwala nyo, igalang nyo rin ang paniniwala ko. Huwag tayong magdebate. Diba? So, yan po ang karagdagan. Maaga pa, may oras pa, pero baka may katanungan ka, i-explain ko pa. Wala na. Tama yung sabi niya kasi, tingnan nyo. Dito tayo magtatapos. Pakibasa, Revelation, Pahayag, chapter 21, verse 8. Diyan tayo magtatapos. Karagdagan kay Ate Ana. Basahin mo. Basta tandaan nyo, lahat ng itinuturo ko biblikal. Nasa Bible. Sige, pakibasa. Pahayag 21:8. Okay, sige. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Pangalawang kamatayan, impyerno po ang patutunguhan nila. Ang sinasabi po kasi diyan, yung mga hindi na sumasampalataya, mga duwa, tayo, sumasampalataya tayo, matapang tayo. Be strong and courageous, di ba? Courageous, matapang tayo. Di ba? So, yung mga duwag, tinutukoy po yan sa hindi naniniwala kay Jesus. Hindi Sumasamba sa Diyos-Diyosan. sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mamamatay tao. Yung bunga ng Espiritu yan sa Galatia chapter 5, verse 19, 20, 21. Pareho yan. So, sa madaling salita, ang hindi believers, yun ang pupunta sa impyerno. So, tayo na believers, sa langit, ang tungo natin, sigurado. Diba, sabi mo kanina, tinuturo mo, sigurado tayo. Sa langit ang tungo natin. Dahil we are saved by grace. English yan. Alam mo yan. Sa Tagalog, naligtas tayo sa biyaya. Pag ayaw ni Jesus na maligtas ka, wala kang magagawa. Diba? So, yung pinakikita rito, all believers, pag namatay, sa langit ang tungo. Kasama tayo. Lahat ng unbelievers na namatay, hanggang mamatay, hindi nakakilala, saan ang tungo? Dagat-dagatan ako. Sa supreme naglalagablab na ang tinatawag na siyang ikalawang kamatayan. Na hindi naman namamatay. Ang sabi nga sa Marcos chapter 9 verse 49, ang sabi doon, yung uod, inuud ka, nalaglag. Hindi rin namamatay ang uod. Pati ikaw hindi rin namamatay. Puro eternal damnation. Pagduro sa paghihirap kasi nasa impyerno. Pero tayo, exempted na po. Mayroon tayong Savior. May tagapagligtas. Okay? So, kung may tanong ka, sasagot pa po ako. Mayroong nakatanungan sa ating pag-aaral. Okay na? So, pag-aralan po ninyo, yung mga sinabi ko, nasa Bible. Nasabi ko nga, kaming mga pastor ay may kanya-kanyang wisdom. Ang wisdom dapat biblical. Hindi pwedeng, halimbawa, tuturuan ko kayo kasi may mga nangangaral eh. Sabi niya, itong sasakyan na bangga daw, may yupi. Sabi niya, tutulungan ako ni Lord. Ginanon niya, nawala sa pagkayupi. Hindi po yun wisdom. Wala sa Bible. Pag wala sa Bible, hindi yan wisdom. Kinakailangan ang wisdom nasa Bible. Tulad ng ginawa ko ngayon.
ginasa ko lahat sa Hindi ako nagbasa. Sila ang nagbasa. Kasi memoryado ko nung ako kasi yan ay gift sa akin ni Lord. Gift sa akin yan. Na, di ba? Gift yan eh. Kaya hindi ako magmamapuri, pero thank God. Salamat sa Diyos na binigyan ako ng ganyang kaisipan for 55. Okay, so pwede po kayo ang mag-closing prayer. Kung tayo ay tumungo at pupigit natin na ating mga mata bilang pagtalima sa kautusan ng Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito. Pinagkaloob mo sa amin ang kalakasan upang kami ay makadalo sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Salamat po kami noon na biniyayaan mo kami ng isang karunungan. Kami ay tumatalima sa iyong mga kagustuhan. Maraming salamat po at pagpalain po sa susunod pong mga oras sa aming pagtitipon ay pahandian mo muli kami ng karunungan. Salamat po sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Amen. Okay, salamat po. Magkwento-kwento muna kayo, ha? Oo. O kasi wala yung katulong niya. Kawawa naman. Wala ba yung katulad?